May development guys doon sa pangalan ng Itbulaga. May development. Di ba recently naglabas ang IPO Philippines na ang pangalan ng Itbulaga ay inaward nila sa tape. Naalala nyo yan? Naalala nyo pa yun. Okay, game. May update. 11 hours ago ang update. Ito ang update. TVJ's trademark cancellation case remains. Ayun, patay. Hindi pa pala tapos. Naglabas lang ng certificate. May mga magsasabi niya. Yung magsasabi, hindi, naglabas na ng certificate ang IPO Philippines. Hindi totoo yan. Tape lang malakas. Iniisip nila. Malabo. Sabi ng IPO Philippines mismo. IPO Philippines to mismo. Hindi pa po korte to. Yung cancellation case o yung petition siguro to cancel the trademark is still there. Nandiyan pa raw. Ito na. Pag-usapan natin. The trademark cancellation case that original Itbulaga hosts, former Senator Vicente Tito Soto, his brother Vice and his brother Vic and Joey De Leon filed against Tape Incorporated has no bearing with the recently awarded renewal of Tape Incorporated's trademark for 10 years. Sabi po yan ng IPO. Anong ibig sabihin dito na no bearing? Ibig sabihin, hindi ito ikinonsidera. Hindi ikinonsidera sa pagbibigay ng certificate. So, ibig sabihin, mga kotsero, mukhang pwede pa ma-cancel ang certificate. Bakit? Ito naman ang sagot ng tape. Sabi ni Attorney Roel Barba ng IPO Philippines, Director General to, may posisyon. IPO Philippines Director General Attorney Roel Barba, the 10-year trademark registration of Tape Incorporated's Itbulaga is purely ministerial and has no opposition period. Narinig nyo na ba yan? Narinig nyo na ba yan? Yung purely ministerial? Or ministerial? Yung salitang ministerial. Narinig nyo na ba yan? Sa mga hindi pa po nakakarinig, ito po, i-define po natin anong ministerial act. Ito po siya. A ministerial act is an act performed in a prescribed manner and in obedience to a legal authority without regard to one's own judgment or discretion. Ibig sabihin po niyan, mga kutsero, dahil po sinabi ng proseso, sinabi po ng batas na kailangan ibigay ang isang bagay sa nag-apply nito, kailangan po itong ibigay. Regardless kung merong ibang mga nagpepetisyon dahil hindi ito nakabase sa judgment o discretion ng nag-a-approve. Yon mga kutsero, ang problema dyan. Totoo na nabigyan ang Tape Incorporated ng 10-year registration renewal. Totoo po yan. Legal ho ba yun? Opo, legal po yun. Legal. But, ito ang sinabi ng IPO Philippines. The IPO Philippines said the renewal process strictly observes an ex parte nature prescribed by Republic Act 8293 or the Intellectual Property Code. Under the law, sabi po ito ng Director General ng IPO Philippines, requests for renewal should be granted. Dapat daw ibigay. Primarily, if the registrant can prove the actual and continuous use of the mark. Yon, mga kutsero. Ano pong ibig sabihin yan? Simple lang po. At nabanggit ko na po ito in the past. Nung gumawa tayo ng vlog tungkol sa pagkaka-approve ng additional 10 years na registration for Tape Incorporated. Ano pong ibig sabihin yan? Ibig sabihin lang po niyan, inaprubahan po yung rehistro ng trademark ni Tape for Itbulaga dahil sila yung continuous user. Binanggit ko na ho yan last time. Parang example, mga kutsero. Pag kayo ay bumili ng soft drinks na kulay pula at merong calligraphy na nagsasabing kung ano man yung brand na yon, hindi ko na sabihin kasi di ko naman sila sponsor. Baka naman! Baka naman! Anyway, hindi ko na sabihin. Kulay pula na merong script na pangalan nung ng soft drinks na yan. Ang kasi, dahil continuous niyang ginagamit yung branding na yon, yung kulay pula na yon, yung kulay na yun ng pula, yung script na ginagamit niya, yung logo na lagi niyang ginagamit, dahil patuloy niya itong ginagamit, automatic, ibibigay sa kanya yung continuous use of the mark. Yan, automatic yun. Yun po ang sinabi ng batas, according to RA 8293. Dahil patuloy mo itong ginagamit, ibig sabihin, at napatunayan mo, na ikaw ang patuloy na gumagamit nito, automatic i-grant sa'yo yan. Automatic. So, yun ngayon yung pwedeng i-contest ng TVJ. Sabi, on the other hand,
The IPO Philippines maintained that as the renewal requests and other pending applications at the Bureau of Trademark are separate from the trademark cancellation case at the Bureau of Legal Affairs, they do not affect the BLA's disposition of the merits of the trademark cancellation case. So ano pong sinasabi dito ng IPO Philippines? Simpleng-simple lang ho yan. Yung approval po ng continuous use ng Tape Incorporated sa pangalan at sa logo ng Eat Bulaga ay hiwalay na proseso po yan sa trademark cancellation. Hiwalay po yan. At hindi po wala pong epekto yung pag-aaproba ng trademark certificate kay Tape Incorporated sa trademark cancellation ng Bureau of Legal Affairs. In short, kahit na-awardan ng trademark certificate si Tape Incorporated, yung trademark cancellation magpapatuloy lang ang review at hearing. At pwede silang mag-decide contrary doon sa unang pinagbigyan ng trademark application, ng trademark certificate. Yun. Grabe. Grabe. You're not yet off the hook, Tape Incorporated. You're not yet off the hook. Kasi ministerial lang pala siya. It's purely ministerial. Ibig sabihin, sinabi ng batas eh. Yung approval pala niyan ay ministerial. Sinabi ng batas, kailangan namin sundin yung batas. Ganun lang yun. Kahit na hindi naman ito parang application na kailangan namin mag-decide kung dapat bang ibigay sa'yo o hindi. Hindi rin ito tulad ng ginagawa ng Bureau of Legal Affairs ng IPO Philippines na nag-iisip o nagde-decide kung dapat bang i-cancel ang isang trademark. No, hindi po siya ganun. Ang usapan po dito, pagdating doon sa certificate, ay kung sino huling gumamit. At kung sino huling gumamit, siya yung may karapatan na magpatuloy na gumamit. Ganun lang po siya kasi. The IPO Philippines earlier said that a separate agency office is hearing TVJ's original host's complaint for cancellation of Tape's trademark registration. So, ibang grupo daw, ibang ahensya. Ito yun, yung Bureau of Legal Affairs. Yan. Sila po ang kumahawak ng kaso. So mukhang ang fake Bulaga, fake Dabarkads ay Delicads. Ang baduy ko. Medyo baduy ako doon ng konti. So yun ang wala. Tuloy lang ang kaso. Tuloy lang ang kaso niyan. Delikado pa yung trademark ni Tape. Kasi paano pag napatunayan sa Bureau of Legal Affairs na ang trademark ay dapat ibigay doon sa nauna. So wala. Delicads kayo guys. Delicads. Ay, sabi ni BJ Cancelot. Coach, kasama ba ang mechanics ng program sa trademark? No, hindi po. It's part of their copyright. Sa copyright po yan. Ito po yung yung isunumite nila sa korte. Di ba meron silang copyright infringement na case sa korte? Yun po, kasama po yan. Yung mga segment, yung mga mechanics ng segments, lahat yun, kasama yun dun. Lahat yun. Di ba idedemanda nila yung mga tatawag ng fake Bulaga sa kanila? It's their right. Diba? Ako naman magdemanda sila sa lahat. Diba? Anyway. Pinawag ko rin silang fake Bulaga, baka i-demanda daw ako. It is what it is. Gagawin natin. Di ba? Why will you, how can you charge someone for a person's opinion? Di ba? Is it libelous? Tawagin silang fake Bulaga. I don't think it's libelous. Anyway. Wala nila. Pero that will give a very, very unusual precedent kapag ginawa nila yun. Kasi, syempre, parang ang pangit na ang pakikipaglaban mo sa produkto mo habla. Di ba? Kaysa i-improve mo yung produkto mo, kaysa pagandahin mo yung produkto mo, doon mo ibuhos lahat ng resources mo sa pagpapaganda ng produkto mo, ang gagawin mo, idedemanda mo yung mga magkikriticize. Di ba? Parang ang stupid. Parang ganun lang ang dating niya sa akin. Halimbawa, ganito. Halimbawa, si Eat Bulaga ay isang restaurant at tayong lahat ay isang kritiko. Tapos, lahat ng head chef na tayo food critic. Tapos, nasanay tayo sa isang produkto na dati nang ginagawa ng kanilang head chef. All of a sudden, biglang tinanggal yung mga head chef nila, pinalitan nila ng bago. At sinabi natin na ayaw natin ngayon sa bago nilang produkto. Imbis na pagandahin yung produkto nyo, mag-aaksaya kayo ng oras para i-demanda yung mga nakikriticize sa inyo. That is a very, very bad precedent for Tape Incorporated. Focus on your product. Tutukan nyo yung produkto nyo. Kung gusto nyo tingalain pa rin kayo at sundan pa rin kayo ng mga customer nyo, yun. Kaysa yung naghahabla kayo ng mga tumatawag na sa inyo ng fake Bulaga, improve nyo na lang yung produkto nyo para meron kayong may